by the rivers of Babylon. There we sat down, yeah, yeah, we will. When we remember Zion, by the rivers of Babylon. Yeah, yeah, sat down, yeah, yeah, we will. When we remember Zion, wonder we get the carriers away on captivity, require from us the song. Now I shall sing the Lord's song in the street. Hi guys! So mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. So for today's video nga po pala, tara samahan nyo nga po pala ako dito mag-germinate o mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. Kasi kung mapapansin nyo, meron na pong rosas yung ating tanim na kalabasa. So may rosas na po. Ito po yung tinatawag po nating babaeng kalabasa. So ito, may bunga po ito at meron din siyang bulaklak at the same time, ano. So kung mapapansin nyo, ayan, so ganyan po yung ating babae na tanim na kalabasa. At meron naman po tayong lalaki. So pag sinabi po nating lalaki, yun lamang po yung rosas sa ating tanim na kalabasa. So ang kailangan po nating gawin dyan ay dapat po natin itong putulin. At the same time, so gugupitin po natin siya, no, para i-pollinate po natin yung ating sa ating tanim na babaeng kalabasa. So ang tawag po dito ay pollination or germination. So kailangan po natin ito, lalaking kalabasa po ito. So ang kailangan po natin dito, ipo-pollinate po natin ito sa ating tanim na kalabasang babae. So ilalagay po natin itong lalaking kalabasa dito po sa ating tanim, yung may bunga na kalabasa or babae na mayroong bulaklak, para anong tawag dito, ma-generate or mas lumaki pa yung tanim na magpatuloy, mag-continue itong bunga ng ating tanim na kalabasa. Ang tawag dito ay pollination or germination. So yan, so kailangan lang natin siyang ilagay dito, di ba? Napapansin nyo may tuso, kaya lalaki. Ito naman babae ang tawag dito. So kailangan natin ilagay dito itong ating lalaki para nang sa gayon ma-germinate, ma-pollinate yung ating tanim na kalabasa. So yun po yung ating gagawin para mas lumaki pa yung ating mga bunga ng ating tanim na kalabasa. So kukunin po natin itong lalaking bulaklak dito. Ayan, no? Mapapansin nyo, grabe yung rosas guys, no? So napakaganda talaga ng mga rosas. Ito yung tinatawag nating organic. Ito yung rosas na talagang dapat nating irigalo tuwing Hearts Day, ganon, di ba? Pag mga ireregalo natin sa mahal natin sa buhay, di ba? So kailangan natin na ulit gawin ay gupitin lamang po natin ito. And ayan, so yan. So ilalagay na po natin ito sa babaeng ating tanim na kalabasa. Kung mapapansin nyo po ito guys, itong aking nilagay kahapon ay itong nilagay ko na yung lalaking or yung bulaklak ng kalabasa sa babaeng kalabasa na bunga. So kung mapapansin nyo, nalagay ko na po yan kahapon, kaya meron na po ito. So ngayon naman, ilalagay na po natin yung ating lalaking bulaklak ng kalabasa sa babaeng kalabasa. So ganito lamang ang gagawin natin. Put it down. Kailangan lang natin siyang i-input lang. Gupitin pa natin para mas siya, no? Alright. Okay, ayan. Para mas lalo siyang mas umano. So ilalagay lamang po natin dito sa ating tanim na babaeng kalabasa. Ganyan lang po, mag-pollinate o mag-germinate ng ating tanim ng mga kalabasa. So dahil umulan kagabi, kaya maraming nagbulaklak yung ating tanim na kalabasa, Okay. So mga ilang mga 5 to 6 hours malalanta na po yung ating
mga bulaklak ng kalabasa. Kaya tuwing umaga dapat nagpo-pollinate po tayo or nagge-germinate. So yun lamang po ang aking ibabagi. Sana na natutunan nyo po kung paano mag-germinate, mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. So thank you so much po sa panonood. And God bless us all. Pagpalain po muli tayo ng ating Panginoon.